Meron nga dapat i-confess sa inyo mga amigo regarding po sa ginawa ko sa Matinda Family. Na dapat yung malaman. Opo, sikreto na dapat yung malaman. Ay kasi nga, bakit kasi Kahit yung unang sisirain ko para may mga ibigay lang basahan ka lang dito. bakit kasi yung mga damit na tanggap ng damit? Eh, alam nga, nakakahiya din naman doon sa nagbibigay na para namang wala kang pakian. O kaya nga napupuno yung Siyempre, tanggap naman ako ng tanggap. ano yung mga damit na tanggap ka ng tanggap. Ay, matitiis naman yung binibigay. Pinamamahagi ko din naman sa iba. Oh. Binibigay ko rin sa iba na ano. Kaya ang ano nga doon na maraming damit na binibigay sa iyo, ano yung ibang damit? Gagawa ko unan. O tapos Tapos, basahan. O, kung wala nang mabasahan. magagalit sa iyo yung pinagbinan mo, pinagbigay sa iyo. Hindi yung nilalagay ko naman sa unan. Yung talagang ano. Hindi ako masusuot. Kasi nga tinatanong ni Mamita, hindi ba nakikita kasi yung kalagayan niyo doon? Oh. Tapos Alam ko naman yung pwedeng gawing unan, pwedeng gawing basahan, at pwedeng gawing ano. kaya ngayon, pag naayos na yung bahay mo, huwag ka nang tumanggap ng mga ano, O, alam mo na, pag yung binigay ni tita, huwag mong tatanggapin. Grabe naman. mapupunta kay Billy, malamang. Alam mo naman lagi nangunguna si Billy sa sa ayuda. Saan ba? Ano ba pa? Sa ano ba? Ay, lapang ano. Ay, marami na. Janet, napuno yung bahay niyo ng basura dahil sa mga basura namin. Naiuwi mo hanggang sa karton. Kinain ko din ng anay. Ewan ko ba? Kaya pala ayaw umalis tong anay, marami ka kasi kang inuuwing pagkain nila. Naroon, gabundok mo naman. Oo. Kaya tuwa pala yung anay. Ayaw. Kaya nagpuprotesta ngayon yung anay, magkumuha ka doon ng building permit. Kadaming Hihingi tuloy ngayon ng anay. Ay, kaya dapat pagka tatanggap ka ng mga damit-damit, yung mga matitino, yung mga hindi matitino, syempre tatanggapin mo rin, nakakahiya naman. Saka nga binabahagi naman nga. nabahal pinamimigay ko. Yeah. Na dumaan, binigyan ko sila ng dami. Hindi pag ganun, hindi, Ate Janet, pagka ganun. Di ba yung nangangailangan din sila ng dami? Oo nga, bibigyan mo ng damit, pero kapag kami naghihingi ng tulong, papuntahin mo sa bahay mo, papiliin mo na. Hindi yung pinipili mo pa yung mga magaganda, tapos yung mga pangit, yun na ibibigay mo. Bakit? Siyempre sa bata, di wala mo magkakasya ng sa maliit sa atin. Oh. Pipiliin ko kayo. Kaya nga, ang sinasabi nga kasi dapat magbawas ka ng kalat sa bahay. Bawas ko nga. Bawas pa ba yun? Sabihin mo, para hindi ka na bumili ng lalagyan ng sapatos, Dinalaman ko yung iba. Ano? Puno na. 3 sako ata. 3 sako. Tingin mo ba may matitira pa sa bahay mo? Meron pa doon sa drum. Tapos syempre, bibili na tayo ng mga plato, mga Hindi ganun-ganun. naman daw yung mama gagawin basahan yun. Ipamimigay din niya doon sa mga... Tapos, Ate Janet, alam mo, sa labas nyo, mas maganda maglagay kayo ng lamesa doon para doon kayo kakain kaysa sa loob ng bahay. Oh, no? Natural. Lutuan dapat. Lutuan dapat nga sa labas na lang eh. Kung ako sa inyo eh, kayo nila Ate Baby eh. Pag may pang personal, mag-ano kayo ng isang gaanuhan doon. Pero ano, nagkakahoy din ata sila eh. Saan? Doon sa kanila. Gayahin mo kasi si Billy. Ano naman siya, bakit ba puro ako? Tayo man, kasi bibili tayo talang uli. Hindi na nga kaya, hindi wala pa tayong pambili, nakapalaot pa yung pambili natin. Pakamura lang ng bilinta. 120, yung tanong kami. Nag-iipon pa kami ng pambili natin dyan. 120, ayaw, kumuha kayong pera doon. Yun. Kumuha kayo ng Maliit yung 120. Di na, kumuha kayo ng kumuha kayo ng tig 5,000 ron. Ikaw naman, kabilis mo na mabiro. Wala. Kaya nga sabi ko, wow. Tapos sabi ko, Pagka pinangako ang kawag mo ng asahang to pa rin. Nako. hanggang ngayon yung pangako ni Kuya Bin, At least, lahon na. at least, ako, Ate Janet, yung mga kapitbahay mo, mga ibang chismosa na hindi pagpapagawa daw yung bahay mo, o ngayon, asan sila? Diba? Ayan. O ngayon, meron pa, 3 pa tayong pagagawa. May tatlo pang pagagawa, mamimi. Kung alang... Wala ko sino. Ikaw ang ano dyan, ikaw ang promotor. Kaya,
Oo, tapos papaayos natin yan. Papayos na to si Kuya Edwin eh. Kaya pala wala katulo-tulos. Gigil na gigil mag O kaya ate, pinalipit ang pinalipit. yung paglilinis yun na yan, aabot ng alas 8, hindi pa tayo nakakapasok sa bahay. Yun nga purpose namin kaya kami nagtatagal dito. Bakit? Para pag nagaya ka, alis na tayo. Oo, tapos yung trabaho ang trabaho ay utay-utay, ganon. Ba't di kayo umikot dito? Hindi po tayo na. Di ba dapat doon sa kabila ah? Alam mo kaya kayo binabantayan, dapat bantayan kayo para malaman ko lahat ng mga pinagagagawa ninyong dalawa. Kasi Kuya Pugi naman ang nabaril. Ano? Mainit naman ang ulo mo. Eh, paano pinamamahayan ng putak sa yung kanya? Ay, putak lang pala eh. Kay Janet ka anay eh. Mamili ka putak o anay. Kasi laki Jollibee. Oo. Mauli kay Brian. Ayan, nakakaupo, ano ko na pala, ano? Nakakaano na pala siya eh. Nakakayuko eh. Naliligo na siya mag-isa. Ano lang, hindi niya na... wala na siya. Palakas na lang talaga ng kamay at paa niya. Ano na lang yung hindi niya nagagawa? Na itutulong, ano? Ano na lang hindi niya nagagawa na kailangan pa niyang tulong? Ano naman na, isang kamay na nga lang yun sa kay paa niya, hindi pa siya masyadong... Nakakapag-message pa siya eh. O yun, yung kabila yun. Ate Janet, dito mga sa kabila oh. Yung kabila yun. Huwag kang umextra dyan, dito tayo muna sa pakabila. Kaya kailangan bantayan sa inyo. Oo, kailangan bantayan kayo kung ano yung gagawin. Kasi pag hindi nyo binuksan to, sigurado, kinabukasan pa yan mabubuksan. Open that okay. Abay, pag hindi binuksan yan, sure yan, hindi makapaglilinis dito. So, babantayan. Nagbabadya na naman yung natin, swimming pool. Dapat pala palinis muna. Yan muna siguro nyo. Linisin natin. Mamaya na doon sa kabila. Mamaya na sa kabila. Ito na lang. Pagkayarin nyo magwalis. Oo. Ano mamaya ang hapong alanganin? Napakaaga pa Belinda. Ito dito. Hihikain nyo naman. Hihikain ka na naman. Nakuhasan tuloy namin sa Ate Janet. O sige, mamayang hapon na lang yan. Kinakain kasi yan Ate Janet. Pinakukuluan yan. Pagka Makati. Ano? Ang Makati. Anong Makati? Ay, umaniwag na naman. Makati bila na. O, isa-isa. Ang pako na ligaw. Bini, nagpalagay ka naman ng tubig? Tubig? Hindi naman napupuno. Paano nga kasi hindi na naman titinitig? Ilagay na natin tubig. Nakasin, di ba? So, ayan po mga amiga. Maglalagay tayo ng tubig dito. At, ito po ang inatin nyo nga. O, ang dumi, di ba? Lola kasi nagulag yung ano. Ang problema kasi dito, kapag hindi po nilinisan, ayan. Pag hindi nila pinasok to, wala na. Ayun, yun lang ako sa nangungulag yung ano dapat. Kailangan maglinis tayo, mga amigo, ng mga bagay na ayan. O, ayan. I-drain muna. Pinalitan ko ng ano yung halaman, ay yung resort. Pinalitan ko ng kalasuchi. Maganda kasi ito pag tumataas. Tapos may mga bulaklak na ganyan. Ibang klaseng ano to eh, variety. Tapos yung mga halaman dito ipapalitan ko. Ang gusto ko dito bougainvillea. Dito po sa ano. Hindi bonggang bilya, bougainvillea. Tandang-tanda ako tinuro ng teacher ko nung high school. Huwag raw bonggang bilya, bougainvillea. So, kumusta po ang may bangs? Tapos ito, papatak ko lahat ng bougainvillea lahat yan. Tapos, yung, ayan na, napaka ano. Ang hirap palang ano nito. Salimuot, Ate Janet. Madaling mag ano ng... Dapat pala mag ano, ay. Ewan ko, ayan, tanggalin mo Ate Janet yung mga ano, oh. Yung mga damo-damo. Tapos itong cactus natin ay namulaklak na mga amigo. Kailangan talaga ay magdidilig-dilig. Sabi ko kay Foreman, dry yung mga halaman. Kasi dry ng mukha ko. Ayan yung ating variegated na yucca. Maganda nga. Pagka ganyan mga amigo, ayan o, ang daming dumi. Paayos ko kay Foreman saglit.
Pagka kasi ganyang sobrang init. Ay, nawala na yung manggarin eh. Sino kumuha? Ha? Nag-iisang mangga. Dalawa pa yung mangga dito di ba? Nawala na yung mangga. So ayan po mga amigo. Nandito pa rin tayo. Good morning po mga amigo. Kasama niyo si Marvin. Na kung saan ay may mga tinatapos na project. Ay nako. So kaya sabi ko nga marami pang gagawin mga cabinet. Walang masabi, nagbablog. Iba yan ang pagbablog kung wala nang masabi. Ay nako mga amigo, kailangan natin magdilig-dilig para po sa ikabubuti ng lahat ng halaman. So wala naman tayong ginagawa kung hindi lang wag ganyan-ganyan tayo. Ayan. Pero maganda naman yung maganda naman to para exercise po tayo sa umaga, yung pagdidilig. Para naman po ayan, magdidilig tayo para gumanda ang ating halaman. Gusto kasi ng halaman na uulan, tapos pagkayari aaraw ng matindi. So biglang gaganda yung halaman. Ayan yun. Pero ako happy na po ako sa ganyan kasi sabi, marami nagsasuggest sa akin. Pero ulagyan mo ng mga puting bato. Yan, yung ganito. Hanggang dulo. Ay nako, kung alam nila ang presyo, mahal po yun. Yung isang truck ay mahal na. Pero per sako siya. Ganoon po siya mga amigo. So, magdilig muna tayo para po tayo ay magdire-diretso sa ating ginagawa. At ay, natanggal ata. Wala, natanggol. So ayan po mga amigo, tapos na po maglinis sila Ate Janet at nandun na po sila. Naantay ko lang po at ito po ang ating garden, update po sa garden natin na kung saan ay mukha namang mabubuhay yung mga one seat apart na progress. One seat apart siya mga amigo. Ay meron pala ako sa inyo mga amigo nga aaminin. Yes po mga amigo, meron po ako aaminin sa inyo na talagang dapat kong i-confess sa inyo regarding po sa Hintay na lang daw doon. Ano? Hintay. Meron nga dapat i-confess sa inyo mga amigo regarding po sa ginawa ko sa Matinda Family na dapat yung malaman. Opo, sikreto na dapat yung malaman. Yun po mga amigo, pag nandito po kasi sila sa Pilipinas, alam ko pagkakamali ko to Pag nandito po sila sa Pilipinas mga amigo, yung sobrang pagbibigay. Actually, alam niyo naman na yan. Na joke lang. Ano po, nagdadalawang isip ako mga amigo. Nagdadalawang isip ako kung ano ba talaga ang tama. Ano ba talaga ang dapat kong gawin. Sundin yung pamamalakad ni Chamame kung paano niya i-guide yung mga anak niya. O yung sundin yung gusto ko sa way na alam ko na tama. Iba kasi yung pag-aalaga ni Chamame sa mga anak niya at iba po yung pagtrato ni Chamame sa mga anak niya, iba rin po yung pagtrato ko. So sa lahat po nangyari mga amigo ay nakita ko kasi na yun yung naging dahilan kung bakit kung sinama ni Chamame na umuwi yung kanyang mga anak. So yun po mga amigo, kasi iniisip ko ganito pagka pumunta sila Chamame dito, tapos umuwi na si Chamame, tapos ako na mag-guide, yung paghingi, yung lahat ng mga bagay na hihingi ng mga bata, madali akong kausap kasi. Oo lang ako ng oo, especially kapag kaya kong ibigay. Kaso iba yung pagpapalaki kasi ni Chamame na hindi dapat ganyan. Turuan, yung alam niyo yung ako puro ginawa yung kaya kong ibigay. Samantalang si Chamame yung gusto na din yung mga bata na wag umasa
wag laging ibigay yung gusto. Yung wag laging for example, ganito. Sa pagkain po mga amigo, sa isang araw, yun lang yung pagkain nila. Samantalang ako pagka anli talaga. Ganoon. So, naguguluhan ako sa part na yun na parang sabi ko, kasi sa family ko, ganun yung ginagawa ko. Tapos pagka sa darating kila misma, iba dapat pantay-pantay. Oo, mas siyempre sa mga anak ko, wala namang given naman na yun kasi hindi naman kapag kain, hindi naman wala namang problema, yung mga ganun. Kaso ang lagi kong iniisip, sabi ko, paano ba ako magpapakatatay sa mga bata na to? Iba yung way ng ginagawa ng nanay, iba yung way na ginagawa ko, diba? Ako ang magiging guardian, ako magiging tatay. Kaya sabi ko, paano kagaya niyan, si Ate Janet, iba yung pagpapalaki niya sa anak niya. Kung yung way ko ang masusunod, syempre possible niya na, di ba, laging inaan sa akin siya, mami, wag mong ibigay yung ganun. Kaso nga iba nga po ako. Kaya sabi ko, ano ba ang dapat? Mahirap pala maging tatay-tatayan, lalo na kung paano mo ikatrata yung mga bata. Kaya napapaisip ko, baka umulit na naman sa dati. Na kung paano ako mag-guide sa mga bata. Tingin ko naman sa pag-aaral, wala namang problema kasi ang rules ko lang naman basta mag-aral, ganun. Pumasok mag-aral. Ganun lang. Pero yung may mga bagay na dapat kong desisyonan na hindi sang-ayon si Mami. Oo, sa mga ganun. So, yun din ako naguguluhan. Kaya pag uwi si Mami, kailangan namin mag-usap kung paano. Kailangan namin pag-usapan lahat ng yan. At hindi po pwede sa video call, pwede mapag-uusapan. Pero dapat sundin ko na si Mami. Ganun ba? Kasi siya ang nanay, siya ang masusunod sa mga ganyan. So, lahat ipapaalam ko sa nanay, ganun ba? So, para walang problema, papaalam ko sa nanay. Basta naguguluhan ako pagdating sa ganyan. Kasi iba nga yung pagpapalaki ko sa mga anak ko, iba rin yung sila. Iba rin yung ibang tao, iba rin si Billy, iba rin sila, di ba? So, siguro wala sa ngayon basta naguguluhan ako pagdating sa ganyan kasi pagdating dito for sure yun yung doon ko kasi nakikita yung merong problem kaya nagkakaroon ng problema. May mga dapat akong sundin sa kagustuhan ni Mami pagdating sa pagpapalaki ng mga anak niya. Ngunit minsan na hindi ko sinusunod yun kasi alam ko na parang for example, yung mga bata na gustong kumain sa ganoon pero pag may pagkain sa kanila, yun na yun. Parang ganun. Basta maraming dahilan. Kaya sabi ko nga bahala na pag dumating si Cham dito sa kanila kayo mag-usap. Importante siguro yung magkaunawaan kami kasi ang iniiwasan ko ngayon is yung magkaroon ako ng problema kay Chamimil regarding sa pag-aalaga sa mga bata. Yun yung iniiwasan ko kasi syempre pangalawa na to, second chance to so syempre gusto ko lang na masaya at walang problema. Pero yun nga, sabi niya hindi naman maiiwasan sa isang pamilya yung magkaroon ng problema. So kung kayo mga amigo, ano ba ang dapat na way na pag-aalaga ang gawin ko? Pag-aalaga ni Chamameo o yung pag-guide ni Chamameo, pag-guide ko? Kayo po tingin mo. So ayun po mga amigo, alis po muna ako. Maraming salamat po at nakinig kayo sa akin. Salamat po dahil itong usapin ito ay hindi madaling desisyonan, especially kapag alam natin na iba yung way ng ginagawa kong pagpapalaki sa mga anak ko kumpara sa way ng ginagawa ng pagpapalaki ni Chamami. So ayun po, maraming salamat po at magkapaalam muna at naway matulungan niyo ako sa part na to at nawa ay mag-comment kayo. Thank you so much po at God bless mga amigo.